Muli buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 2 na may kaugnayan po ngayon sa pangangaral. Mark chapter 2 verse 1 hanggang 12. Basahin natin muli ang kasaysayan ito upang ating may saulo ang nilalaman nito para makita natin ang bawat bahagi sa ating pag-aaral. Ganito ang sabi, verse 1. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Marami nagtipon kahit wala ng lugar, kahit sa may pintuan, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahigaan ng lumpo. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Na may ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Na pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong panghigaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano ba't namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito? At si Jesus ay lumabas sa tabi ng langit. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo muling humingi ng tulong sa Panginoon. Panginoon, ay namin magtiwala sa aming mga sariling kaunawaan, sapagkat ang aming pong mga sariling kaunawaan ay may bahid po ng kasalanan at makalaman. Dalangin namin na maunawaan namin ito sang-ayon po sa pagkakaunawang nais kong ipaunawa sa amin, at ito'y sa tulong ng inyong banal na Espiritu, sapagkat ang iyong salita ay Espiritu at ito'y maunawaan lamang sa Espiritual. Kaya hiniling namin ang iyong banal na Espiritu na magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan upang makita namin at maunawaan ang nais niyong iparating sa amin po ngayong gabi. Maraming salamat, Ama. Alam namin ang salita ninyo ay makapangyarihan at ito'y makapagpapagaling ng anumang pong karamdaman mula sa pisikal, sa emosyonal hanggang spiritual, ay magagawa nito pagalingin ng aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So nandito tayo sa serye ng pagpapagaling ng isang paralitiko. At nakaraan, tinalakay natin ang lugar ng pagpapagaling. Anong lugar na yon? Capernaum. Ano nga ang Capernaum? Isang bayan na mapagmataas dahil sila'y pinagpapala. Ngunit sa kanilang pagpapala, hindi sila kumilala sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya ikaw ba, Capernaum, aabot sa katanyagan sa langit ang iyong katanyagan? Hindi, ibababa ka sa Hades. At ito'y lumalarawan sa atin na anumang tigas o anumang katanyagan at kabantugan o kayamanan ng isang tao, may katapusan siya. Kailangan niyang magsisi. At ikalawa, tinalakay din natin ang lugar. Ang pangangaral, ngayon naman, ay ang pangangaral bago ang pagpapagaling. Natingnan nyo, bago magpagaling ang Panginoon, tinalakay muna ang uri ng buhay ng Capernaum. At itumutukoy sa atin. Pangalawa, saka ngayon, ipapakita ang pangangaral. Sapagkat sa pangangaral, dito po nagsisimula ang pagpapagaling ng Diyos.
At dito, walang iba tayong makita ritong nangaral maliban kay Jesucristo. Sa makatwid, kung sa pangangaral ang pag-uusapan, siya ang perpektong modelong dapat tularan ng lahat ng mangangaral. At kung sino man, ako man, o sino bang tao na mangarap-mangaral, dapat niyang pag-aralan at tularan ang pagka-perpektong mangaral ng ating Panginoon. Bagamat hindi naman tayo maging perpekto, pero kunin natin ang isang halimbawang matutularan sa ating Panginoon. Na ano ba ang preaching? Pangangaral kasi parang nangangaral lang, pero sa English na ay preaching. Ibig sabihin po ng preaching, ito po yung pagtaas ng boses. Alam niyo sa mga hari, pag mayroon silang gustong ibandilyo sa buong bayan, nagsusugo siya ng tagapagbalita, no? Kung tawagin yan, ang tawag niyan, tagapagbandilyo. Kailangan malakas ang boses niya, kahit walang microphone, marinig ng mga tao sa palengke, marinig sa mga taong naroon sa sugalan, naroon sa kanilang kinabalahan, marinig nila kung ano yung naisip parating ng hari sa mga taong bayan. At tiyakin lamang na ang tagapagbandilyo ay tapat siya sa mensahe ng hari, hindi niya ito dadagdagan, hindi niya ito babawasan, kundi tapat niyang ipahayag kung ano ang mensahe ng hari. So ito ay tumutukoy sa mga mangangaral, hindi siya mangangaral ng kanyang husay, ng kanyang magaling ng mga pananalita, o hindi siya dito babatay, kundi ano yung mensahe ng Diyos ang siya niyang ipangangaral. At ito ang isang modelo, ang ating Panginoon. So anong makikita natin sa pangangaral? Now, alam kong kayo nakakapakinig na, umate na kayo ng maraming preaching. Pero, ang alam lang natin makinig. At ikalawa, ang alam lang natin ay manghusga doon sa mga aral. Marahil sa iyong tingin ay maaari siyang husgahan, pero wag muna. Tingnan muna natin ano bang makikita natin sa pangangaral. Upang makinabang tayo sa preaching, kung sino man nangangaral sa church, kahit sino man yon, utal man siya magsalita, mabagal man siya, mahina man siya, hindi ang titignan natin, kundi ang titignan natin ang tatlong bagay. Okay? Dapat makita natin sa pangangaral, natural, tignan natin ang mangangaral. Maraming kasabihan. Huwag mo tignan yung nangangaral. Tignan mo ang Diyos. Hindi pwede. Hindi pwede natin titignan yung mangangaral. Paano kung halimbawa ay panimali yung kanyang pinapangaral, okay lang? Hindi pwede. So yun ang una, tignan natin ang mga ngaral. Ikalawa, tignan natin ang tagapakinig. At ikatlo, tignan natin ang mensahe ng pangangaral. Yan ang mahalagang aspeto ng pakikinig ng preaching. Kailangan, unang-una, tignan natin ang mga ngaral. Yun ang unang punto natin. Verse 1, ating text. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Ang tinutukoy dito si Jesus, na siyang mangangaral. Sapagkat ang sabi sa verse 2, marami nagtipon, kahit wala ng lugar, kahit sa pintuan, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. Pansinin natin, ang sabi sa verse 1, nung siya magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya ay nasa bahay. Pansinin natin dito na ang mangangaral dito na si Kristo ay tanyag, bantog. Kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. At nakikita natin, unang-una, pansin natin ang grabing kabantugan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa ating binasa, halos wala ng lugar na mapaglagyan sa bahay, maging sa labas. Punong-puno ng tao. So, si Jesus, imposibleng makubli ang kanyang presensya. Kung saan nagpunta si Jesus, sa anong siyang lugar, hindi maaaring hindi siya kalipunpunan ng napakaraming tao. Bakit po bantog ang ating Panginoon? Ang mga tenga ay nakatuon sa Kanya, ang mga mata ay talagang nakatitig sa Kanya, at ang pang-amoy ng mga tao, naku, malakas pong pang-amoy. Ang tanong ko lang,
Kung halimbawa ikaw ay mangangaral at naging bantog ka, ano ang iyong maging damdamin? Itong problema ng maraming preacher o mga naghangad mag-preach. Ang iniisip nila ay ang kabantugan. Hindi maalis talaga na kapag ang mga ngaral ay mahusay magsalita, mahusay magbitiw ng mga pangusap piling-pili, kahit medyo pangit siya, marami yan ang nagkakagusto. Ingat tayo dyan sa mga ngaral. Lalo na po ang mga ngaral ay medyo nagpapacharming, delikado yan. Si Jesucristo, hindi siya rito nagpapacharming, hindi siya rito nagpapahanga, kundi siya'y nabantog. Bakit po? Dahil po sa himala. Number 1 talaga yun, himala. Nabantog siya sa himala at sa kanyang pangangaral. Ang ating Panginoon, kanalang pinupuntahan dahil may himala. Katulad ng kanina, nanonood kami ni Mama ron sa programa sa Channel 7, sa balita, na mayroong pari, no, sa lugar man na tinatawag na mga healing priest. Ay gustong-gusto ng mga pari talaga ng kinakaming tao no? Bawat kamay niya, inaabot. Pagka inabot yung kamay niya, kinukuha ng mga tao, nilalagay sa ulo kung sa may sakit. Nakita ko pa minsan yung sabi ni Mama, hindi nakita yung babae, yung kamay ng pari nilagay doon sa kasi siguro may cancer doon sa masilang bahagi. Sabi ko, pare naman, kung nga rin, patay, ano naman siya. Delikado yun, no? Hindi ko lang masabi kung gaano kagarbo yung mga pare na yun na kinikilala sila ng mga healing priest. Umaasa yung mga tao, mga pilay, mga bulag, na sila ang magpapagaling. Pero hindi namin napakinggan na pinapangaral na si Kristo. Ang kanyang pangangaral, hindi ako naparito para pagalingin kayo. Ang kailangan lang sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi yan ang Ebanghelyo. Hindi yan ang Ebanghelyo makapagpapagaling ng tao. Ang Ebanghelyo ay si Kristo. Dapat si Kristo ang maging center. Itong mga tao ito, na dumulog, dumumog kay Kristo rito, handa silang magtiis. Sa init, sa ginaw, marahil sa ulan, basta't makarating lamang, nais nilang makarinig din ng kanyang pangangaral. Kaiba kasi mangaral ng Panginoon kaysa sa mga leader na kanilang napapakinggan every Sabbath day. Mapapansin natin na marami nagsabi, kaiba siya mangaral, may otoridad, di tulad ng ating mga matatanda. Kaiba talaga mangaral ng Panginoon. Gusto nilang magsalita ang Panginoon sa kanilang harapan sapagkat gusto nilang makapakinig ng pangangaral. Pero higit sa lahat, ang kanilang pinupuntahan ay ang himala. Now, himala po, talaga namang nagpapasaya sa iyo, nagpapanundan kapag ang Panginoon ay yung isang lumpo na nakalakad, talagang lumundag talaga. Yung bulag na nakita, nagsisigawan ng mga tao, na-entertain ang lahat ng tao dahil sa himala. Kaya marami sa ating panahon ngayon, nababantog lamang ang isang preacher dahil mahusay ang entertainment sa kanilang church. Mayroong drums, mayroong mga drama, may mga dancing, di ba? May mga testimonies, na-entertain ng mga tao. Pero ang Panginoon, hindi focus sa kanyang himala, kundi sa pangangaral. So, anong pakiramdam mo kung ikaw ang halimbawa maging sikat na mga ngaral? Pinupuntahan ka, dinudumog ka. Alam nyo, aminin ko sa inyo, naramdaman ko yan noon Nung ako nasa kabataan at talagang maraming nag-i-invite sa akin, lumalaki ulo ko. Ang sarap pakinggan, gusto galing pastor. Pero salamat sa Panginoon, ibinabaan niya ako ngayon. At wala nang kumikilala sa akin ngayon. Salamat na lang at hindi na gano'n. Pero kaiba talaga ang napapansin mo pagkasikat ka kahit saan ka pumunta. Kilala ka. Ingat lang. Ang tao ngayon,
na-entertain sila sa preaching. Maraming magagaling na mga mangaral dahil ang husay nila magpatawa, ang husay nilang mag-entertain, may mga magic pa sila, may mga visualize pa sila, may papakita ng galing sila. Hindi yun ang paraan ng pangangaral. Ang pangaral ay preaching! Sumigaw! Isigaw ang balita, ang mensahe ng hari. At hindi gamitan ng mga iba't ibang mga pamamaraan. Marami sa atin ngayon, kaya lang gustong pumunta sa church kasi na-entertain sila sa husay ng programa sa church. Pero mga tao rito, bagamat himala din ang gusto nila, pero nais nilang mangaral ang Panginoon. So, nakita nyo, ang bahagi ng pangangaral, ang preacher. Ang preacher po, tulad yan ng gripo o alulod ng bintana, ng bubong. Daluyan ng tubig. Kayo ba, iinom kayo sa gripo na puros kahawang ng gigitata? Hindi kayo iinom doon. Sariwa man yung tubig niya, pero hindi nakatiyak. Dahil puro talaga, ang dumi, may mga putik, may dumi, di ba? Pero kung titin mo isang gripo na malinis, ang sarap sumahod ng tubig para minom. Na ang pastor po, ang preacher, ay daluyan lamang ng salita ng Panginoon. Kaya tingnan yung maigi ang pinupuntahan yung preacher. Bakit kayo gustong umatin doon at mapakinggan yung preacher dahil ang husay ng kanyang mga grammar, ang kanyang mga pananalita, piling-piling. Well, maganda talaga yun. Pero hindi yun ang Ebanghelyo. Ikalawa, pansinin natin ang tagapakinig naman. Verse 2. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar, kahit sa may pintuan, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. Now, pagkakasabi ko dyan sa New King James, immediately many gathered together. Wala po dyan sa Tagalog eh. Ang sabi lang dyan, maraming nagtipon. Pero may nauna pang salita dyan sa original na pagkakasabi. At kaagad, ang sabi doon, at kaagad, nagkatipon ang mga tao. Now, malaki po ang impact ng salitang immediately, many gathered together. Sapagat nang sandaling mapalitaan nilang naririyan si Jesus, agad silang nagtakbuhan. Nakita na ba kayo ng mga tao nagtakbuhan? Na nag-aagawan? Na makalapit? Dito, di ba? Mangyari dito yung ano? GMA, yung ano? One for all, ano? All for one, one for all? Ang gulo, di ba? Ganun ang nangyari sa panahon ng Panginoon Jesus. Talagang nagtago, unahan sila sa pinto. Dahil andun ang Panginoon sa loob ng bahay. Ako na uli. Dala-dala ko yung plastic. Mupo sila. Pero yung mga leader na mga hypocrites, talagang sa front seat talaga sila. Malapit sa Panginoon. Kung nakita ka yung ganun magulo, dahil gusto nilang makalapit, gusto nilang makinapang, ito yung pangyari lang sa ating Panginoon. Kaagad! Hapulan yan! Agawan yan sila! Sigawan sila! Walang makakaharag sa kanila. Harangan ng kadinan. Papatirin yung kadinan niya dahil nais nilang makalapit. Bakit nila kinasabikan ng Panginoon? Bakit nila kinasabikan si Jesus? Dahil nasa iyo na. Now, tingnan nyo, dalawang bagay ang tingnan natin pagdating sa tagapakinig. Una, pansinin natin yung bilis ng mga tao. Ang bilis nila. No? Ang sabi sa verse 2 eh, kaagad-agad, maraming nagtipon. Well, ang bilis nilang magkatipon kay Jesus. Hindi sila tulad ng mga Kristiyano ngayon pagdating ng Sunday. Kupad! Diba? Ipapansin ba natin sa sarili natin yan? Late na. No? Pag sinita mo, ngayon ko lang. Matamig eh! Tumagaw! Hindi naman ako sa bahay. Nagabang pa ako. Pero alam nyo, ito mga taong to, bagamat hindi tama yung kanilang hangarin pagdating sa Panginoon, pero
kaagad-agad, nagkatipon ng unahan pa. Nagkunahan pa, pali ko siguro, hindi naman siguro sinabi sa Bible, nagkasambutan, sambutan ng iba ako. Pero sa panahon natin ngayon, alam mo, ito isang aral eh. Ito yung aral sa atin. Kung ang mga tao ito ay nag-uunahan para makalapit sa ating Panginoon, dapat ganun din tayo pagdating sa panlinggong pagsamba. Sa atin ay napakabagal sa lahat ng mabagal. Alas 9 ang oras natin. Minsan dumarating alas 9:05, alas 9:05. Pagka makpas ng minuto, Pastor ha, hindi ako late. Di ba? Isang bagay na kung saan dapat din tayo matutulitan. Panginoon ito eh. Pero pag sa party, kainan, palagi, kunwari, ayaw pa unan. Sige, pag may tumayo na, una agad sa unahan, na? Kainan din eh. Pero ito, Panginoon, ang bilis. Ikalawang mapapansin natin, hindi lamang yung bilis, kundi yung bilang. Dami. Ang dami talaga. Yun ang sabi diyan. Kaya't wala nang lugar. Kahit sa may pintuan. Kahit sa pintuan, wala nang lugar. Kahit saan lugar. Buong paligid. No? Hanggang sa bubong. Makikita natin next Sunday, maging sa bubong. Ibang klase talaga ang Panginoon pagka dinong mo. Kapag banto. Bakit po? Dahil sa himala. At tingnan nyo rin mga iglesia ngayon, ng mga sikat, mayayaman. Bakit punong-puno? Usak-usapan yun. Dahil kwentuhan talaga, galing talaga ng UFC. Ano? Bakit? Ang galing ng mga guest nila, si Gary Valenciano. Entertain na entertain sila. Yung himala ko rito, lumalarawan sa ating panahon, entertainment. Kahit noong bago pa lang kami magkilala ni Sister Sally, patutuo niya palagi, Pastor, hindi ako absent talaga sa praise and worship kasi umiiyak pa ako, tumakanta. Entertain talaga. Kahit naman kami din Kahit kami din, talaga namang entertainer kami. Tulad na lang sa amin talaga, live camera. Action. Kung gusto ng mga tao ngayon, dapat nakikita lang, nasisiyahan sila sa mga kilos ng preacher, yung husay ng pangangaral ng preacher. Well, di na ano ko yun, sumasayaw pa nga ako eh. Habang nagpipreach ako, kasunod-sunod yung kaya yung mga natutulog, nagising, Amen! Talagang pumapalakpak sila, sumisigaw ng Amen. Hindi na nalaintindihan ko na sinasabi ko. Yung sabi ko lang, kung narinig niya, ang mga makasalanan ng impyerno, Amen! Yung mga natutulog dyan, Amen! Iba naman mga listener, iba yan, para akong nakakagat ng ilong ngipin ko. Pag nakinig ako kay Pastor, bakit? Mali yung grammar ng English. Nasabi ko yan. May nagsabi sa akin. Alam mo, para akong nasasaktan sa ngipin pagka nagsalita kayo ng Pastor, na yung maling grammar. Nawawala yung gana kong makinig ng message. Alam niyo si D.L. Moody, isa siyang great preacher, pastor, at the same time, wala siyang pinag-aralan. Si D.L. Moody, self-study lang siya. Pero siya yung ginamit na revival sa mga panahon yun. Yung magpipreach siya, may nagpapuna sa kanya, pagbaba niya ng pulpit, sinasabi ng mga tagapuna sa kanya, Pastor, talaga yung ilang yung grammar. Amerikano na ito Pero kinukurik pa ng kapwa Amerikano, yung grammar daw, nawawalan sila ng ganong makinig. Kaya ang sabi ni D.L. Moody, sana mahusay ang aking grammar. Sana may mataas akong edukasyon. Pero ginagamit ko lahat ng ang aking grammar para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Ganon din ba ninyo ginagamit ang inyong grammar? Masakit yun. Mga educated person nyo, mga intelligent, pinagsabihan ni Dale Moody, yung bang grammar nyo ginagamit nyo for the glory of God. Si Dale Moody, ang listener niya, tuwing magpipit siya, nasa mga 30,000, 40,000. Mali-mali ang grammar niya, pero hindi yan ang tinignan ng mga listener, kundi yung message sa teaching. Tayo rin, mga listener, huwag tayo magpa-entertain. Kung mayroon mang mali sa grammar, huwag natin intindi mo yung ibig sabihin ng mensahe. So yun po yung nilalaman ng preaching. The preacher, the listener. Then thirdly, the message. Ang mensahe. Sino yung sabi rito? Verse 2. Maraming nagkatipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. Wow! Wow! Hindi si Christ nagpa-disturb doong dami ng tao, yung paghanga ng tao. Maraming nagsusigaw rito. Kung gaano nila hinanga ng Panginoon, pero ang focus ni Christ is to preach the Word. Ang salita ang kanyang ipinangaral. Iisa lang layunin ni Kristo. Preaching. Bakit po? Dahil na sinabi mo kanina, Psalms 107 verse 20, sadyang ipinadala ng Diyos ang salita upang gumaling ang mga nakikinig. Gumaling ang nakikinig. Ito pong pinakita sa atin ng Panginoon para sa mga preacher tulad ko. Ito isang gawang katalinuhan. Dapat bilang mga mangangaral, hindi sila magpapadala sa kilos ng tao. Hindi sila dapat matakot sa mata ng tao. Marami po ang hindi makapangaral ng tama, mali-mali na ang sinasabi. Kasi conscious sa sarili, natatakot siya sa tingin ng mga tao, baka siya ay mapuna na mali-mali. Kaya lalong nagkakamali kasi self-centered. Pride ang dala. Pero si Christ dito, siya ay tumutok sa Word. Ito ang dapat gawin ng isang mangangaral. Now, mangangaral, ibig sabihin po ng mangangaral, once na tayo po ay sa pulpito at nagbukas tayo ng salita ng Diyos at ating binabasa ito, bibigyan natin ng kahulugan, nangangaral ka na. Kaya dapat lamang maging maingat sa pagbibigay ng mensahe. Hindi yung sarili mong akala, kundi ano yung sinasabi ng salita. Kaya nga turo ko sa kalalakihan, maging sa pagbabasa ng Biblia, dapat may paggalang, may respeto, ingatan no huwag magkamali, bigkasin ang bawat letra, dahil kapag mali ang pagkakabigkas, mali ang pagkakahulugan noong mga taong walang hawak na Biblia. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Itong sabi ng Biblia, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka, na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Ang isa pong taong magbubukas ng salita ng Diyos at magbibigay ng interpretasyon ng salita ng Diyos, dapat niya itong ipinapangaral na wala siyang dapat ikahiya dahil kanya itong pinag-aaralan, pinagtsatsagaan upang maituro. Hindi kung ano lang yung lumabas sa bibig. Marami nagagalit sa akin dyan. May nagtampo at may nag-resign dahil lagi kong pinapansin yung maling pagbibitiw, maling pagbasa ng salita ng Diyos.
hindi niya matanggap. At yun ang ginawa niyang malaking issue na ako daw masyadong dogmatic, tyrant, dahil perfectionist daw ako. No! Salita ng Diyos yan. Ingatan mo, huwag kang magbibigay ng sarili mong interpretasyon. Matthew chapter 12, verse 35, 36. Kung ating babasahin yun. Pakibasa ka kung nandyan na kayo. Mateo 12. Versikulo, kung diyan nagkakamali. 35, I think. $36 pala. And 37. Pakibasa nga. Subalit, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. 37. Sapagkat sa pamagitan ng inyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamagitan ng inyong salita ay mahahatulan ka. Now, ang context dito, yung mga salita natin na walang ingat, no? Sasalita tayo ng sobra sa ating kapwa, nagsasalita tayo ng talikuran, mananagot tayo dyan. Di lalo pa, pagdating sa salita ng Diyos na binaluktot natin, ay higit po ang pananagutan natin dyan. Kaya napaka-ingat po sa pagbabasa. Hindi baling mabagal magbasa, wag lang magkamali ng bigkas. Napakalaga po yun. Ito'y mandate, mandato ito, utos ito sa mga mangangaral. Nang pangangaral dito, hindi lang yung preacher, pati yung nagbabasa. Dahil sabi sa Revelation 1:3, kung maingat sa pagbabasa at maingat din pakikinig, anong sabi doon? Pakibasa po, Revelation 1:3. Sa huling-huli. Pakibasa nga. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagat ang panahon ay malapit na. Ano daw sabi? Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig. Bakit po? Maipamumuhay niya ng tama. Kung mali ang basa, mali din ang pakikinig, kaya mali din ang application. Wrong doctrine, wrong interpretation, wrong life. Wala pong pagiging blessed ang mga tao kapag mali ang kanilang pinapakinggan. Ngayon, kung wala tayong galang sa pagbabasa at pagbibigay kahulugan ng salita ng Diyos, binababa natin ang uri ng salita. Gayo ang salita, ang pinakamataas, higit na mataas sa mga pangalan ng Diyos. Itinataas ng Diyos ang kanyang salita na higit sa kanyang mga pangalan. Kaya, naibababa natin ang banal o kabanalan ng salita ng Diyos. Kaya pag nangaral tayo, o di kaya nag-share tayo, kanino man, tiyakin natin tama ang pagkakabasa at tama ang pagpapaliwanag. Ang sabi nga ng isang very masabi kong banal na preacher, ang pangalan niya si John Claypool. Kapag siya po'y nangangaral, tumayo siya, whether he's just reading the word, binibigyan niya lahat ng intonation, binibigyan ng meaning para yung mga tao walang Biblia, narinig nila mismo ang tinig ng Diyos. Kaya sa tuwing siya mangangaral, itong sabi niya, tumataya ko sa pulpito para magbigay ng bagay mula sa akin at hindi para makakuha ng mga bagay mula sa tao. Kasi kung ating pong bibigyan ng mali, maaring tayo hangaan ng tao, pero wala tayong pakinabang doon. Kailangan yung ating listener, mensahe, ang marinig nila. Ang mapakinggan nila ay ang tamang
pangangaral. At ang sabi diyan, ipinangaral ni Jesus ang salita. Hindi niya ipinangaral ang kanyang himala, hindi niya ipinangaral ang kanyang sarili, hindi niya ipinangaral ang kanyang mga alagad, hindi niya ipinangaral ang politika, hindi niya ipinangaral anumang bagay, kundi ipinangaral ni Jesus ang salita. Salita. So, talikdan mo natin yung ating sarili, may pinag-aralan ka man o wala, limutin mo na yun, ipangaral mo ang salita. Maliban lang, kung mayroong layunin ang tao na sumikat, makilala, mabantog, hangaan, kaya lamang tayo. So, preaching po ang priority ng mga preachers. Pangangaral. Hindi yung, Amen, buksan mga payong, Amen. Hindi yan gospel. Gospel yan. Dahil ang gospel, si Kristo. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, umako ng ating kasalanan, namatay sa krus, inangkin ang lahat ng kahiyan, inangkin lahat ng pasakit, upang ikaw ay kanyang iligtas. Hindi yung magbukas ka ng payong, hawakan yung inyong mga itlog. Saan makita ng ganong preaching? Pang-uto-uto. Ang dami mga taong tawa ng tawa, hey, praise the Lord, hallelujah. Pwede ba natin i-praise ang Panginoon na magbukas ka ng payong? Pag ikaw, ang anak mo, nilagnat, tapos gumaling sa gamot na binigay mo, agad tumayo, praise the Lord! Yun ang dapat. Praise God! Pinagaling yung anak ko. May dahilan kung bakit ka magpupuri sa Diyos. Nagbukas ka ng payong, sinalong ulan, basang-basa ka, praise God! Mali ang gospel yun. Dapat tamang mensahe. Hindi ito bara-bara. Kaya ang kabilin-bilinan ng salita ng Diyos, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Sa ating mga tumatayo sa pulpito, o sino man sa atin na mag-share sa ating kapwa, ang sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikaya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Sa English, rightly dividing the Word of God. Ibig sabihin, talagang angkop na angkop, tamang-tama talaga ang kanyang pagbibigay ng kahulugan sa salita ng Diyos. Malibang may pansariling agenda. Tatayo lang para masabing marunong at marunong magsalita. Anybody can preach. Pero hindi ko sinasabing lahat ng mga nagpipreach ay gifted ng Panginoon o sinugo ng Panginoon. Kaiba yung sinugo ng Panginoon dahil si Kristo talaga ang kanyang ipinapangaral. Kaiba yung sinugo ng taga-bandilyo ng hari sapagkat yung taga-bandilyo, ang utos ng hari ang kanyang sasabihin sa mga tao. Sabi ni Richard Baxter, isa siyang reformed pastor. Pagdating sa pangangaral, ang sabi niya palagi, ako'y nangangaral na hindi nakatitya kung makakapangaral pang muli. Every time na tumayo sa pulpit si Richard Baxter, ito sinasabi niya, ako'y nangangaral na hindi nakatitya kung ako'y makapangaral pang muli. Bakit? Sapagkat ako'y taong nangangaral na naghihingalo sa mga taong naghihingalo para sa kanilang kaligtasan. Siya ay isang taong dying in his preaching, and he preached to a dying people. Ganun po kahalaga ang pangangaral. Dapat maunawaan ng mga tao na itong kailangan nila. Ang preaching, ang kahulugan, ang salita ng Panginoon. Ang sabi na sa Psalms 119 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is pure, making wise the simple. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi daw, ang salita ng Panginoon ay nagpapabago ng kaluluwa kung tama ang pangangaral. At ang salita ng Panginoon ay dalisay, nagbibigay ng kaunawaan sa mga taong walang pinag-aralan. Hindi kailangan dito ang mataas na theology.
Ang sabi nga ni Martin Luther, na alam natin si Martin Luther, dalawang kanyang pagkatao, isa siya sa mga reformer, pero at the same time, pare din siya. Yun ang kanyang pero lumabas talaga siya sa doktrina ng mga Katoliko. Ang sabi ni Martin Luther sa kanyang pag-preach, sa aking pag-preach, binibigay kong maikling introduction, ipinapaliwanag ko ng maikli ang mensahe na wala kong sinasabi na iba, kundi maliban doon sa aking topic at humihinto ko sa tamang oras. Hindi ko nililigaw ang sino mang nakikinig. Hindi nag-entertain. Ito si Martin Luther. Isang seryoso po ang mag-share ng word. Para hindi po tayo magkamali, kung tayo po'y mag-share sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, i-share nyo kung paano po kayo binago ng Diyos. I-share nyo. Yun ay bahagi nyo. Alam nyo, ako buhay ko ng araw ganito. Pero binigyan ako ng pag-asa. Ako isang makasalanan. Walang pinipili ang Diyos. Ganun din sa iyo, problema mo. Ang kasagutan natin si Kristo. Kasi magbibigay ka ng malalalim na terminology, what is justification? And kaya marami po mga tao tumatanda sa church, wala pang naintindihan kasi sanay malalalim na salita ang ginagamit. Yung simpleng pananalita tungkol sa kaligtasan, hindi pa nila maunawaan. Kaya mapapansin nyo, na ang isang taong matagal ng Kristiyano na paatin sa isang maliit na Bible study, na Biblia siya, naunawaan niya. Ang mensahe, ganun pala si Kristo nagligtas sa akin. Dahil sanay sa sa talaga namang babantog ng mga preacher na hindi mo panay Greek, panay Hebrew. Hindi mo natin. Ang Panginoon, ang sabi niya, and Jesus preached the word. Ang salita lang. So, ano pong makukuha natin dito, mga kapatid? Alam nyo, huwag kayong maghangad ng mahusay na mga ngaral, ng mga gumamit ng mga salita na hindi nyo naintindihan. Ang hangarin nyo, kung may mga ngaral, Lord, ipaunawa nyo sa akin, yung mensahe nyo para sa akin. Sa isang oras na pangangaral, alam nyo, kailangan nyo lang isang salita mula sa Diyos. Hindi mo kailangan lunukin lahat yung mga isang oras na pangangaral. Isa lang. Isa lang kailangan para kay Gunay. At, ang aral, ipamuhay mo ang iyong napakinggan. Ganon din sa mga preacher. Number 1. Marami po nasasabi, preacher, ipamumuhay mo muna yung pinangaral mo bago ka mangaral sa iba. Kasi ito talagang problema eh. Maraming mga ngaral, ang huhusay, mangaral sa mga matitinding mga salita na bakit nila hindi magawa ang kanilang pinapangaral ng mga preachers na ito. Well, dalawa lang. Una, hindi niya kilala si Jesus. Wala pa siyang kaugnayan kay Jesus. Pero humusay niya magsalita tungkol kay Jesus. Pero hindi siya kilala ni Jesus. Kaya hindi niya may pamuhay kung ano yung ipinangaral niya. Kaya bago po tayo magsalita sa iba, bago tayo pumuna sa iba, tsakin muna, nagawa mo ba yun? At ikalawa, bakit hindi may isagawa ng mga ngaral ang kanilang pinapangaral? Yun nga, sabi ni Martin Luther, ang dami sinasabi, hindi naman maintindihan. Unang-una talaga, ang isang preacher hindi perfecto. Hindi perfecto ang isang preacher. Pero kadalasan, kung mangaral siya, ang taas ng mga kanyang mga pinangaral. Ang nais siya lang, hangaan siya ng mga ito. Pero yung pastor, hindi ko intindihan talaga. Ano ba yung justification? Ano ba yun? Kaya minsan, dahil hindi naintindihan, hindi niya may pangaral at hindi niya may pamuhay kung ano yung kanyang ipinangaral. At saka, yung mga preacher na ang hangad niya, lagi sa preaching niya, kailangan wala na tayong kasalanan, hindi na tayo dapat magkasala, that's impossible.
Imposible. Bakit kanyo? Imposible. Magamat tayo tinubusan ni Kristo. Balik tayo sa creation. Okay? Kunti lang ito. Hindi may isang oras ka. Nung nilagay ng Diyos ang sanlibutan, anong ginamit ng material ng Panginoon? Dito yung bunika niya ang langit at lupa. Salita lang, no? Walang material. Okay? Ang sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Pati mga halaman. Okay? Pero pagdating sa tao, paano nilikha ng Diyos ang tao? Let there be man. Ano? Hinubog mula sa alabok, existing, umiiral na material. Okay? Kung anong existing na material doon, lupa lang itong si Adan. Hindi niya mababago yan. Pero, binigyan siya ng buhay ng Diyos. Right? Binigyan siya ng katalinuhan. Binigyan siya ng unawa. Kaya, ang isang lupa ay tumayo at hindi siya namumuhay bilang lupa. Kundi namumuhay siya bilang tao may hininga. Pero bumagsak sa kasalanan. Right? Si Adan ngayon ay makasalanan. Lahat ng mga anak ay makasalanan. Pero, mayroon tayong bagong kapanganakan. Muli kang lilikhain, bagong tao. Pero, ano yung existing mo materials? Sinful eh. Makasalanan, hindi mo na maalis yun. Pero, dahil ikaw ay pinanganak na muli, nasa yung Espiritu ng Diyos, para huwag ka nang lumakad sa pagkalipin sa luma mong pagkatao. Pero hindi maaaring mawala yung luma mong pagkatao, nandiyan pa rin yan. Kaya habang tayo sa lupang ito, talagang mag-struggle tayo. We have to fight for our faith. Sabi nga, fight a good fight of faith. Hindi natin maalis yun eh. Makasalanan talaga tayo, pero forgiven sinners. Meron tayong Espiritu ng Diyos na siyang nagtuturo sa atin, bibigay ng lakas para pagtagumpayan natin ang lahat ng gawa ng isang taong makasalanan. Hindi tayo perfecto. Ngayon, kung ang mensahe ay napakahirap abutin, paano mo may pamumuhay? So, yun ang ating una. Ipangaral ang ating napakinggan na mensahe at ipangaral din ng mga pastor o preacher yung kanilang ipinapangaral. Madali pong mangaral eh. Madaling magbigay ng meaning. Pero paano yun sa buhay? Hindi pastor eh. Nakaasahin sa akin eh, Psalms 94 eh. Kasi sinabi ko lang kung ano yung laman doon. Pero, tingnan mo na. May lakas kong mag-loob ng gano'n na hindi ko nagawa yun. Then, para sa mga pastor, ikalawa, tumayo sa pulpito bilang tao ng Diyos. Tumayo tayo sa pulpito na bilang tao ng Diyos. Kahit ikaw ay tagabasa lang ng scripture, kahit ikaw ay tagabasa lamang, tagapagbigay ng meaning, basahin mo maigi at bigyan mo ng tamang kahulugan. Hindi ko ano lang yung dumampot sa isip. Dahil sabi ka sa Matthew 12:36-37, pananagutan mo about salitang mali. So, alisin o itapon anumang pansariling layunin. Maging tapat tayo, tagapagpangaral ng salita ng Diyos. Kaya na sinabi ko kagabi, ng layunin talaga ng preaching. Kaya malakas ang boses. Kung bagay sa salita, wowing of the heart. Ibig sabihin, ang tawag nila, antig ng puso, panliligaw ng puso ang preaching. Ligawan ng puso, hikayatin ng puso. Kaya nga, gaya sinabi ko kagabi, na ang totoong pangangaral ay pagbibigay trouble sa mga kampante. Pero pagbibigay naman ng comfort sa mga troubled ones. Kaya kung ikaw may problema, salita ng Diyos magpapagaling sa iyo. Pero kung ikaw ay mayabang, salita naman ang babasag sa iyo. Dapat maging matalino tayo pagdating sa preaching. Tatlo lang ang bahagi ng preaching. Mga ngaral, tagapakinig, at ang mensahe. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita na aming pong natanggap ngayon. Maging maingat na po kami sa aming pong pakikinig. Hindi namin hahapulit, aminin ang mga malalalim na kataga, kundi hangarin namin dalangin na kami kausapin sa tuwing kami na nakikinig ng pangangaral. At tulungan nyo rin kami bigyan ng paa ang aming pong mga napakinggan
na hindi lamang mapanatili sa aming tenga sapagkat ito'y manatili sa aming ulo, ito po'y pagmamayabang lamang. Kaya Lord, tulungan niyo kami na maging mapagpakumbaba sa mensahe, sa salita niyo. Jesus' name.